Sama-sama tayong magiging sarakli. Patuloy na hinahanap ng may-ari ng sumabog na pagawaan ng paputok sa Norsagaray, Bulacan. 2 ang patay sa insidente, kabilang ang isang binatilyo. Saksi, si Mariz Umali. Nagkalat ang mga yero at iba pang gamit. May nasirang mga bahay at may mga buhay na nawala. Bago magtanghali kanina nang magkaroon ng pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Barangay Partida sa Norsagaray, Bulacan. Malawak ang iniwan nitong pinsala, pero ang mas masaklap, 2 ang nasawi. Isa sa kanilang 15 anyos na si Ivan Bation. Tulungan kami. May apo ko namatay. Pati apo ko namatay dyan. Puyat sa lamay. Nakatulong na sa duyan. Biglaan aksidente sumabog. Hindi na siya nakatakbo. Gawa nga natutulog. Inabutan na siya doon. Doble dagok ito para sa pamilya na pinaglalamayan pa ang mas batang kapatid ni Ivan. 3 araw pa lang ang nakalilipas matapos siya masawi dahil naman sa sakit. Nasabugan pati ang kabaong ng kapatid. Yung kabaong ng kapatid, sa lamin. Patay rin ang isang trabahador ng pagawaan. 5 nasugatan kabilang si Jennifer na nagtamo ng hiwa sa braso at sa likuran. Tumalsik na lang po yung mga yero sa bahay. Hanggang sa natamaan na po kami ng yero. Sana matulungan po kami kasi may patay kami. Nagsabay-sabay, wala naman din kami pera. Sugatan din at nasa ospital ang kaanak niyang tinamaan ng yero habang nagsasampay. Yung pong bakanteng lote na makikita ninyo sa aking likuran ay ang mismo raw pinagmulan ng pagsabog ng pagawaan ng mga paputok. Kung makikita po natin, bakante na po siya. Pero ayon sa mga residente rito, ay puno raw po yan ng mga tahanan. Ibig sabihin, sa tindi ng pagsabog, talagang nasira, nawasak yung lahat ng mga tahanan na nakatayo po dyan. Katunayan, may mga natira pa po rito na mga yero, na mga tumilapon mula po dun sa mga nasirang mga tahanan. At kabilang din po sa tindi ng pagsabog ay umabot pa doon sa taas ng punong yan yung isa sa mga yero mula dun sa nasirang tahanan. Ito pong lugar na ito kung saan naroroon yung pagawaan ng paputok ay nasa gitna lamang po ng residential area na mahigpit pong ipinagbabawal. Napakadelikado po talaga. Pwede po siyang magdulot ng injury, yun pong pressure ng pagsabog. Pwede pong sa tao, tsaka kahit po sa mga physical structure ng buildings. Ganyan, pwede po niyang gibain po yung structure natin. Ilang beses na raw kinausap ng mga residente ang pagawaan pero Hindi naman kami pinakikinggan. Ilayo-layo sana. Nilayo naman Bagya, kaya lang hindi naman kalayuan dyan. Kalapit-lapit din. base sa Republic Act No. 7183, dapat nasa 300 metro ang layo ng pagawaan ng paputok sa residential area. Lahat ng gusali ay dapat may sapat na ventilation. Kailangan leak-proof at dapat may mga fire extinguisher. Kailangan din may kaukulang permit. Pero ang sumabog na pagawaan, wala raw permit ayon sa PFP Norsagaray. At ang tinitignang mitsa na pagsabog, mga pulbura o posibleng mga stock na paputok. Base po dun sa aming pag-validate sa mga permit, wala po silang permit. ayon sa Norsagaray MDRRMO, posibleng umabot hanggang 45 bahay ang nasabugan. Hinahanap pa ang may-ari ng pagawaan ng paputok na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Pwede po siya sa multiple homicide po kasi 2 po yung namatay. So may kulong po yun. And then multiple injuries din po. So meron din pong kulong yun. At saka damage to properties. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Samantala, isang sugatan sa sunog sa compound ng DPWH Mimaropa sa Quezon City. Sa inisyal na investigasyon, sumabog na computer ang hinihinalang pinagmulan ng apoy. Ating saksihan. May timang usok mula sa nasusunog na gusali sa compound ng DPWH Mimaropa sa Quezon City pasado 1:00 ng hapon. Umabot sa 2nd alarma ang sunog sa Bureau of Research Standards na nirespondihan ng 66 na fire truck. Sa 2nd palapag, nagbomba ng tubig ang mga bombero. Inakyat nila yan gamit ang mechanized lift at binasag ang bintana para maipasok ang mga water hose. Sa kapal ng usok, kinailangan mag-hazmat suit at rebreather
ang mga pumasok. Nagkahiwa pa ang isang fire volunteer pero ligtas na siya. Idineklarang fire out pasado 1:30 ng hapon. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog po rito. Ang sunog sa DPWH compound naungkat sa pagdinig sa Senado. Ano ba naman doon? This is actually Region 4B. The Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. Naku. So, yung mga dokumento ng Regional Office of the DPWH Region 4B is housed in that office. well, a number, a number, but most of it naman po nasa database na ng Central. Nilinaw kalaunan ni ICI Chairperson Andres Reyes na walang nasunog na may kinalaman sa flood control projects. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the Ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Pinawi rin ng direktor ng DPWH Bureau of Research Standards ang pangamba na may sensitibong dokumentong nilamon ng apoy. Wala po kaming dokumento dito na tungkol doon sa mga projects na under investigation. Dahil po, ang testing of materials ng mga proyekto ng district engineering offices and regional offices ay sila ang nagko-conduct. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Kinumpirma din niya ng DPWH sa isang pahayag. Base sa inisyal na pagsusuri, nagsimula mo ng apoy sa sumabog na computer unit sa loob ng Materials Testing Division. Ayon sa DPWH BRS, bagamat naatasan din silang tumulong sa testing ng mga construction project sa mga umano'y ghost project, hindi pa raw ito nasisimulan. Ang Ombudsman, inutusan ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Fire Protection na imbestigahan ang insidente at alamin kung sinadyang sinunog ang mga apektadong opisina at records ng BRS. Madali naman malaman niya kung arson yan. Siyempre, it's disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan magyari. So, we're just worried that it might stifle some or become an excuse to evade responsibility. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Balikan po natin ang ulat ni Jamie Santos tungkol sa sunog sa Malabon ngayong gabi. Jamie? PIA 9:47 ngayong gabi nang ideklara ng fire under control ang sunog na umabot kanina sa Task Force Alpha na sumiklab sa likod ng Banal na Cruz sa Sitio 6, Barangay Catmon, dito nga sa Malabon. Mula sa Harbor Link, tanaw ang naglalagablab na apoy at makapal na usok mula sa nasusunog na residential area sa Barangay Catmon, Malabon. Sunod-sunod ang dating ng mga bumbero mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Hindi magkamayaw ang mga residente habang nagsusumikap na may maisalbang mga gamit sa gitna ng mabilis na pagkalat ng apoy. Isang oras ang nakalipas, inakyat sa ikalimang alarma ang sunog. Ayon sa mga residente, sobrang bilis ng pangyayari. Malaki na agad ang apoy, kaya agad silang nagsilikas. Hinarang ako ng mga bumbero. Inano ko muna sila kung nasaan nakaligtas ba lahat o ano. Oo, okay na po. Kaya sabi ko, kung pwede pa magsalba ng dito lang kayo. Ako na lang tatakbo doon Kumalat na po talaga yung apoy, sobrang lakas na po. Yung ngayon po mga sumasabog po na kuryente. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, bandang 5:41 PM, itinaas na sa Task Force Alpha ang alarma.
Batay sa ulat ng Malabon City LGU, isang pasyente ang nasugatan at ginagamot sa Super Health Center. Isang bombero naman ang nakagat ng aso habang rumeresponde ang nilapatan ng paunang lunas. Nakaranas naman ng hyperventilation ang isa pang residente. Nailigtas naman ang isang aso na nalapnos ang balat. Nasa lugar na ngayon ang CSWD team para tulungan ang mga nasunugan. Nagtayo na rin ng mga tent sa evacuation center para sa mga nawalan ng tirahan. PIA iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog at tinatayang halaga ng pinsala. Live mula rito sa Malabon para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Napanatili ng bagyong Salome ang lakas nito habang lumalapit sa extreme northern Luzon. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, kanlurang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 135 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng dumaan ito malapit sa Batanes o di kaya maglandfall doon ngayong gabi o kaya bukas ng umaga. Inaasahan ding daraan ng bagyo sa Babuyan Islands bukas ng umaga at sa Ilocos Norte naman bukas ng hapon. Bukod sa bagyo, naka-aapekto rin ngayon sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Sa datos ng Metro Weather, may malalakas na pag-ulan sa Batanes bukas ng umaga at posible ring ulanin ang Palawan. May mga kalat-kalat ding ulan sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera, gayon din sa ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Bicol Region. May tsansa rin po na ulan sa ilang bahagi ng Negros Island Region, Guimaras, Central Visayas, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, posibleng ulanin ang halos buong Visayas at Mindanao. At may tsansa rin po ng mga thunderstorm sa Metro Manila bukas. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.